Hi there mga ka-idol! Muli, andito ako si Idol Trish upang ihatid sa inyo ang mga trending pagdating sa social media at sa mga napapanahong isyu sa ating kapaligiran. Ikaw, nabalitaan mo na ba? Usap-usapan, trendingan sa loob at labas ng ating sitang paaralan. Kaming bahala dyan! Handa na ba kayo sa times 2 na kasiyahan Na kalokohan. at times 2 na kulitan? Ako nga pala si Idol Mix. And this is PUP Trend TV 2.0. Like ko yan! Ayon sa official website ng Halalan 2016, sila ang mga presidentiables para sa susunod na eleksyon. Ping Lacson, Alan Cayetano, Miriam Santiago, Erap Estrada, Mar Rojas, Rodrigo Duterte, Jojo Binay. at Grace Pong. Mga ka-idol, nalalapit na ang Halalan 2016. Kaya't sari-sari commercial na sa radyo at TV ang nagtipana ng mga kung sino-sinong politiko na nais maging presidente ng ating republika. Ang tanong, sino nga ba ang may pinakamatunog na pangalan sa mga kumakandidato para sa pagka-presidente? Tara, alamin natin! Para sa akin, ang susunod na iboboto ko as a president si Duterte. Kung tatakbo siya kasi kailangan na talaga ng Pilipinas ng pagbabago. Marcos pa rin. Ano ba yung ano ni Marcos? Ganyan ba o ganyan? Ganyan, ganyan. Marcos pa rin. Si Ruas na lang. Siguro si Grace po. Kasi siguro meron talaga siyang kakayahan na patakbuhin tong Pilipinas sa maayos na paraan at magamit yung pondo ng Pilipinas sa maganda. Bukod pa dun sa kagustuhan ni Pinoy na mapabuti pa ang Pilipinas, siguro mas maganda pa yung idea niya para mas lalo mapaunlad ng Pilipinas. Si Duterte. Kasi pag feeling ko pag siya yung naging president, may disiplina na lahat ng Pilipinas. Ano ba? Okay lang. Ang gusto ko president ay si Cayetano kasi dahil kay Lani, may Lani kami. Ayun. Nakikita ko naman na may magandang magagawa si Lani lalo na para sa si Cayetano para sa mga kabataan katulad niya. Si Duterte. Kasi nakikita ko yung mga nagawa niya sa Davao. Sa tingin ko kasi kaya niyang gawin yun sa buong Pilipinas. Hindi naman siya, matapang siya pero yung pagkatapang niya nasa tamang paraan. So dahil sa tamang paraan na yun, mas naging disiplinado yung Davao, di ba? So kung kaya niya sa Davao, siguradong kaya niya rin sa buong Pilipinas. Si Rodrigo Duterte. Dahil sa tingin ko, pag siya yung naging Pangulo, magiging okay yung Pilipinas. Magiging masunurin yung mga Pilipino. Tapos kahit pairalin niya yung kamay na bakay, parang okay lang kasi para naman sa Pilipino yun. Si Duterte kasi kailangan din sa panahon ngayon kailangan na natin sa Pilipinas kailangan po natin ibalik yung martial law. Tapos sabi din niya kasi pina-follow ko din si Duterte, sabi niya na kapag siya daw yung naging presidente, kahit daw rape at pagnanakaw, putol agad ulo niya. Si Duterte po kasi sa mga pangyayari po ngayon sa Pilipinas parang kailangan na po talaga natin ng yung military style po na presidente kasi katulad na lang po sa custom yun kung alam niyo po yung nangyayari po. Hindi na po rin kasi tama dapat na po managot na rin po yung may mga kasalanan. Si Mar Rojas. Kasi po, para sa akin po, madami siya nagawa for public and for private sectors na naging useful para sa nation natin. Sino ba? If ever si Miriam Defensor, mas maganda yun. If ever lang natatakbo siya. Mas maganda. Kasi feeling ko, mas uunlad ang Pilipinas. Alam mo na, sa katarayan ba naman ni Miriam Defensor may tatalab pa doon. So, my answer is Miriam Defensor. Para sa akin si Duterte kasi sa tingin ko naman yung ginawa niya sa Davao is karapat-dapat naman na mangyari para sa atin.
Si Duterte kasi discipline-oriented. Yun lang. Iba't iba ang naging opinyon ng mga mamamayan kung sino ang napupusuan nilang susunod na Pangulo para sa darating na eleksyon. Ayon sa taong bayan, si Rodrigo Duterte raw ang gusto nila dahil gumagamit siya ng kamay na bakal para maging maayos at disiplinado ang bansa. Ang iba naman si Mar Rojas dahil mayroon na siyang matagal na karanasan sa larangan ng politika. Para naman sa iba, si Grace Poe dahil gusto nilang maranasan ulit ang magkaroon ng babaeng Pangulo sa pangatlong pagkakataon. At dito na nga nagtatapos ang episode na ito. Muli, ako nga pala si Idol Trish. Basta't usapan trendingan sa loob at labas sa ating sintang paaralan. Kaming bahala dyan! This is PUP Trend TV 2.0.